So dito sir, sa instance 1 is dadagdagan na lang natin siya ng security group. Yung security group A nga po. And save lang natin. Then, sa instance 2 naman, dadagdagan lang din natin ng security group. So dito sa instance 2, ang ilalagay natin ang security group B. Nadagdag na po yung mga security group sa instance 1 tsaka instance 2. So ngayon, paano natin malalaman na connected ang dalawa? So dito, sa P1, ang instance 1 natin is nilagay natin sa security group A. Ang instance 2 naman natin, which is web server, is security group B. So paano natin, so sa ICMP, so ito na sa ICMP, yung security group natin is na-set na yan natin yung mga inbound rules. So dito, explain ko lang. Sa security group A, yung inbound rules natin, ito yung security group B, which is ina-allow natin yung security group B na makakonect sa security group A. Yan po yung ibig sabihin. So ayan. Then next tayo sa security group B. So dito naman yung rules ng security group B is ina-allow natin yung magdadagdag tayo ng security group which is yun nga po yung security group A na makaka-connect sa or makaka-access ng security group A. So ayan. So ngayon, ilalagin lang natin. So isa sa command prompt, is yung instance 1. So yan, ilalagin lang natin si instance 1. So yung key natin is itong exam key. Exam key k.pem. So itong command na to is ito yung location ng exam key natin. So pag i-enter yan, yes. Yan, nakalagin na tayo. So dito ilalagay lang natin siya sa gilid. Next tayo sa PowerShell is yung instance 2. Itong instance 2. So SSH ec2.user at yung public IPv4 natin. Next is yung next yung location ng key natin. Exam key. Ayan, nakalagin. So, dito, bukodin ko lang si instance 1. Ito yung instance 2 natin. Si instance 1, ito yung si instance 1. So, ang gagawin natin para malaman natin na connected silang dalawa, is ipiping lang natin si instance 1 tsaka si instance 2. So, dito, ipiping natin si instance 2. 72.31.21.1 and enter. So ayan, connected. Naping natin si instance 2. Ito sa instance 2 sa instance 1. So, ngayon, ipiping naman natin si instance 1 dito sa instance 2. 172 31 24 149. So ayan, as you can see, naping natin si instance 2 sa instance 1. Naping natin si instance 1 sa instance 2. So ito siya. So ngayon, paano natin malalaman na web server si instance 2? So dito sa instance 2 is open lang natin. Lang tayo. http dot yung public IDNS ni instance 2. Ayan. Tsaka ito yung sa FileZilla, ito yung index.
at index na. Hello, this is group 10. Ayan. Para malaman natin na web server si instance 2. So yung instance 2, ito, kinapi lang natin. Tapos, i-type lang natin http at tapos dash, tapos yung public IPv4 lang natin ng instance 2. Enter, then ito yung lalabas. Ngayon, i-determinate naman natin si exit lang natin to. Ayan, exit lang natin to. Ngayon, i-determinate natin ang mga running instances to avoid charges. Select lang natin to. Instance 1 at instance 2, instance terminate. Then terminate to avoid charges. Successfully terminated. So check natin. 0, instance running, 0 na.